narito ngayon na merong otoridad, meron tayong kapangyarihan, dapat tayong magpakaingat. Tama. Lahat ng gagawin natin. Merong lalong mas mataas na measure o sukatan ng pagsasabi ng may katapatan. Yeah. Huwag kang kakalas doon, di ba? Bilang senador, bilang honorabling tao, bilang pinagpipitaganan ng mamamayan, Sen, tama po kayo. Sinabi ko, kung ang Philippine Military Academy, isang institusyon para sa mga kasundaluhan natin, na kailangan nila ng dignidad talaga. Opo. Yun pala ang pundasyon ng kanilang pagpunta sa ganong klaseng institusyon. Nire-require pala yung katapatan, yung karangalan. Totoo naman po. Sabi ko, di ba mas lalo ka ako, Mr. President? Tayong lahat na nandito ngayon. Di ba natin kako pwedeng itanong sa sarili natin kung karapat-dapat tayo doon sa honor na ibinigay sa atin? Kung ano ang gagawin sapagkat naharap tayo sa krisis na ito sa gitnang silangan, Sen? Kasi mga dating kwento, yun ay naririnig ko eh. Ayun na nga, puro general statement po, Sen. O kaya nga, ang tinanong ko kanina, dahil yung kanilang unang ibinigay na impormasyon, halos 1,461 o 16 yata. Opo. Yun na talagang mabilis na nakipag-ugnayan sa ating pamahalaan na March gusto 2 po nilang yan, Sen, ha? March 2. magpa-repatriate. Opo. March 2. Oho. So tinanong ko lang kung, okay, 1,416. March 2. March 4 na ngayon. Ay, March 6. 6, oho. So sa 4 na araw na nakaraan, sabi ko, ilan ang na-repatriate natin? Ilan na napauwi? O yun, awa ng Diyos, 60 yata ang naipa-repatriate. Kaya sabi ko, ito ba yung response natin? Ano pala ito? Full of government approach? Sila yung nagsabi na all-country team approach. All-country team approach. Hindi ka ako maganda kung gano'n ang ipakikita natin. Kayo pang nagsabi na all-country. At ito ay hindi pa yung worst scenario, Jen. Opo. Initial impact pa lang po ito. Paano ka ako kung halimbawa itong 1,416 naging 41,000 halimbawa? Nako, disgrasya. Worst scenario pa. Oho. Dito sa naipakita ninyo, baka mukhang hindi tayo nakahanda. Ilang naman ang punto eh. Pero ang point ata na narinig ko doon kanina, sarado ang airspace eh. Wala talaga pinalilipad na eroplano mula po doon sa mga katabing bansa ng Iran, Sen. Kaya nga, so nakita ninyo yung problema. Sabi nyo, hindi worst scenario pa ito. Oho, tama. Paano kung worst scenario? So, ibig sabihin kung walang airport na bukas, hindi pa worst scenario to. Worst Di ba? na. Opo, mabigat na nga po yan. Ayun ang tinatanong natin, hanggang saan ang kakayahan ng ating pamahalaan para sa ganon ay yung lahat ng pangangailangan ng gustong umuwi, kamukha nun, repatriation. Opo. Kaagad-agad ba tayong makakaresponde sa kanilang kahilingan? Kasi itong mga ito, ang kaibahan nila sa ibang mga naging problema sa ngayon siguro, gusto na nilang magpa-repatriate. Opo. Kung sabi ko, napapasaklolo sila. May takot na sa kanila na nagpo-post na ng danger sa buhay nila. So, anong gagawin natin dito? So, 1,416, 60 ang na-repatriate, 4% ang response. 4%. Ito baka yung... Nakakalungkot naman po yun. Ganitong bilang. Alam na natin sana kung anong gagawin. Yun ang gusto kong marinig sana eh. Kanina, sinabi ko pa, yung pagtaas lamang ng gasolina. Ayan, isa pa po yan. Opo. Dahil sa isasara yung Strait of Hormuz. Wala na makakadaan ng mga tanker doon. Yung mga barko na nagdadala ng gasolina. Paano ngayon yan? Ano ngayon ang country team effort? Yan. Nag-usap na baka ako yung DOE, yung Department of Agriculture, Department of Trade, yung DepEd. Yan. Di ba? Kasi dapat nakuha na ninyo yung magiging epekto nito eh. Hindi na namin kayo tatanungin isa-isa. Baka mamaya iba-iba sagot nyo eh. Yun. Ang gusto namin malaman, kaya kami nagpunta rito para kausapin kayo, dapat sana, ina-assume namin, nakapag-usap na kayong lahat. Ito, impact pa lang ng gasolina ito. Ayan. O anong impact sa transportation? The DOTR, nag-usap na ba kayo? Anong impact ako sa agriculture?
Anong impact sa manufacturing natin? Dapat meron na kayong napag-usapan. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Para ganon, yung effort natin, ma-maximize natin. Ayun. Ibig ba niya sabihin ka, tatanungin namin kayong isa-isa kung ano yung ginagawa. Paano namin pagdudugtong-dugtungin kung ano yung gusto nyo mangyari? Ano magiging impact niyan? Oho. Yun, nakakaroon na. Nako. Well, nung isang araw, ibinabalita din po namin na nagpatawag ata ng special cabinet meeting ang Pangulo para mapag-usapan yung bagyo na yan. Pero gaya nga na sinabi nyo, parang walang isang tao na talagang tumatayo para pahiin. Yun nga yung salita nung isa. Hindi ko naman tinatanong sa inyo kung nagtawag na ng meeting ang Pangulo. Siyempre magtatawag yun. Ang gusto naming marinig, ano na pag-usapan nyo? Yan. Nakapag-usap-usap na ba kayo? Dahil ito, kinakailangan may pagka-emergency ang nature ng pag-responde natin. Oho. Mabilis, effective, at pagkatapos ay team effort. Opo. Para hindi sayang. Kung mag-iisa-isa kayong ganun, nagkakaroon ng duplication. Aba, imbes na maayos nyo, kanya-kanya. Nako. Kailangan lang may pag-uusap na. So sa mga tweet ka ako pagkatapos ng ilang araw, wala pa kayong sasabihin sa amin pala? Dapat may mga konkretong programa na kagad, ano? Meron. Yun. Wala silang masabi. Nako. Nung binabalita namin isang araw, palang, di ba March 2 nangyari yan? March 1 pala, ang Singapore may plano na. Ang Malaysia, ang Indonesia, ano pa ba yung mga katabing bansa natin? Talagang South Korea. Ibig sabihin, lahat po nang gagawin, pati mamamayan nila, alam na ang mga hakbang na dapat gawin, Sen. Samantalang yung mga bansa na binabanggit mo. Opo. Wala namang mamamayan ata doon sa gitnang silangan. Hindi lamang yun. Opo. Wala silang EDCA. Opo. Na pwedeng maging magnet. Alam mo na yung ibig ko sabihin. Ikaw ang paliwanag nun, Nelson, para sa nakikinig ang ating mga kababayan. Bakit kinakailangang isali yung aspeto ng EDCA? Kasi kumpara natin, sabi niya, South Korea. Malaysia. Singapore, Malaysia, opo. Mayroon bang EDCA dun sa mga lugar na yun? Mas delikado po tayo dahil sa target tayo ng kalaban ng Amerika. Kasi nakita mo yung nandun sa Gulf States na yun. Pinasadahan niya lahat kasi nga. Saudi Arabia, tinamaan. Lebanon. Yung lahat ng merong lugar na kung saan ay nakikita niya na maaaring may basihan doon ng US military bases. paano tayo? May EDCA. Ngayon, yung paliwanag nga nung representative ng kanina, si Mr. Hechanova, na ano ko yung pangalan niya. Opo. Paano kaya ito ako? Kasi tayo, nagkakaintindihan tayo, nilagay natin sa ating patakaran na ang mga military bases na to, ay pag-aari ng ating pamahalaan. Tayong may-ari. Tayo ang may control. Tayo nagmamanage. Maliwanag yun sa atin. Tayo nag-uusap Di ba? Opo. Pero baka mabasa nila ako yung Article 3. Opo. Kasi dito, meron kang sinabi. Sa Article 3, Section 3 and 4 ata, dalawa binibigyan ka niya ng karapatan. Yan. Na sila ang mag-control doon sa mga selective na lugar. Yes, yung mga sites na yan. Opo. Sa magitan ng mga base at saka material. Kanya yung material kasi mga gamit, mga ammunition ito Yes po. Sa mga tweet, hindi, ang control hindi lang sa atin. Di sinabi niya, hindi po, kanya ganito. Hindi, wag ka ako makipag-debate sa akin. Tayong dalawa, naiintindihan natin yun. Naipaliwanag niyo ba sa Iran? Ayun nga. Na ito ay hindi naman talaga base ng Amerika, kundi Pilipinas na may-ari nito. Yung iba nga maliwanag na ang pagkakasulat Meron pang lost in translation. Yes. Ito pa kayang hindi mo na ipaliwanag. Pinaliwanag mo ba na mga kaibigan na taga-Iran, ganito po yung wag niyo po kaming wag niyo pong hindi po kami magnet, hindi po kami sangkot dyan. Ako, delikado kami dyan. Wag po ninyong ipagkamali na ito pong nakalagay ng mga EDCA sites ay pag-aari po ng ganito at ganyan. Hindi po amin ito. Ito ay ginagamit lang po
sa pagpatay ng mga kulisap at saka kung ganito. Kailangan ipaliwanag mo yun. Yan. Nagre-research yung mga yan eh. Oh, paano kung nabuklat nila yung Article 3? Yun lang ang sinasabi ko. Ayun. Di, pero sabi ng, ayaw ko, sino ba yung narinig ko nagbalita na? Sabi niya, hindi, napakalayo naman kasi ng Iran Oo. at saka ng Pilipinas. Hindi. Middle East, tayo naman nasa malayong silangan naman na yan tayo. Hindi daw maabot. Milya minsan. niyang layo, libong milya niyang layo na yan. Eh, yun lang Bakit? bang para? Wala, yun lang bang paraan nyo? Ang dami naman nilang magagawa para, halimbawa, kung talagang gusto nilang gantihan tayo, wag naman. Kaya na kailangan sana. maging malinaw tayo. Ayun. Maging handa tayo. Ipagpauna na natin sa kanila. Pagkatapos- Huwag niyo kami may damay-damay dyan. Parang Pagkatapos ganon. sabi niya, may nagtanong ano po ba kanya yung contingency plan ninyo? Ganyan. Oho. Wala pa naman kaming nababalita na ganito. Sabi ko, maghihintay ka ba ako ng balita? Hindi. Dapat ka ako, ikaw proactive. Oho. Ayan, i-calculate mo. Ayan, kamukha niyang Article 3 na yan. Paano kung nabasa nila? Anong gagawin mo? Dapat magpaliwanag ka na ngayon. Aha. Proactive ka, hindi ka reactive. Wala namang masama dyan, opo. Oo. Ang problema, isa pa sa nabanggit doon, Sen, mukhang telepono lang, natatatawagan sa mga embahada pala natin daw magdamag na tumatawag ang mga OFWs natin. Daw sumasagot. Ayun nga. At saka Yun pa. meron silang mga advisory. Oho. Ilang bansa yun? Halos 10 bansa eh. Opo, yung mga katabi doon sa Gulf area. Lebanon, Yes, po. Pakistan, Iran, Iraq, mga ganyan, Jordan. Sinabi nga kailangan lagyan mo ng Tagalog. Okay? Isama mo na yung Bisaya at saka Ilocano kasi English yung advisory. Pagpalagay mo nang umaabot sa kanilang advisory, Oho. pero nakalimutan ko nga itanong, paano ka kung sumiklab na talaga, nag-worsen ang sitwasyon? Mukhang yun Nawalang signal, naputol ang communication. Paano mo sila ngayon maabisuhan? Yan. Kasi dapat pati yun, i-factor mo yun. Yes po, tama kayo. Oh. Yung mga cell Natira sites sila, yung mga cell sites, tinamaan lahat. Paano ang communication? Ayun nga, ang unang ginawa ng Iran, di ba? Tinira yung Iraq kasi nandun yung mga communication site ng Amerika eh. Oo, gusto ko yung meron Sa silang Qatar pala, sa Qatar. Hindi naman sa lahat ng pero at least meron silang mga exigencies, mga ganyan, Oho. Halimbawa, sa war scenario po na yan, Your Honor, wala na pong magagamit talaga dahil tinamaan po yung komunikasyon, Oho. Meron na po kami tinrain ng mga kalapati Ba? na magdadala po ng... Alam mo, pag halimbawa lang itong ang ibig ko sabihin, dapat meron kayong mga ganon. Yan. May tinrain po kaming mga kalapati na lilipad. Maghatid ng pagkain sa kanila. Hindi lamang po... Mensahe. Maghatid. O kaya, Sen, napag-aralan na po namin ng mga korte ng usok. Ayan, Yung messaging, smoke smoke message. So kaya ano pa man, importante may komunikasyon kasi Sen. Pag nawala komunikasyon, disgrasya tayo. Yun ang pinaka-importante, yung komunikasyon. Hindi mo mapapaabisuhan kung anong dapat dito sa sila pupunta. Oho. Dito kayo pipikapin, ganitong gawin natin. Napaka-importante nawala nga Opo. Pero ang ating panalangin lang sana dyan, Sen, huwag na po lumala. Sana may mga leader ng daigdig na makialam para yan ay huwag na po lumala sana, Sen. Ano ho? Ang isa Tama pa sa naman naitanong namin, Sen, nung diniscuss namin ang issue na yan, ay ang ibang mga bansa dyan, di ba yung nakita natin, dun sa kanilang mga plano, meron silang budget for this Kasi event. DTI, ang Oo. kasi economics po agad ang tinanong na makikita nilang epekto eh. Sabihin, hindi mo sila tamaan ng gera, pero Meron ekonomiya na. nila, tsak tatamaan masasapul eh. Oo. Pero parang sa atin, wala atang mga gano'n, lalo na sa Kaya nga yung OFW. tanong ko kanina, nag-usap-usap ba kayong mga agencies na konektado lahat sa pagtaas ng, pagtaas pa lang ng langis ito, ng Ekonomiya po petrolyo. yan. Opo. Ekonomiya yun. Yung industriya natin, yung transportation natin, yung agriculture na gumagamit din naman ng gasolina yan. Alam nyo Opo. naman yan. Nag-usap-usap ba kayo para sa ganun? Yung pinagsama-samang lakas na yan, pagtulong-tulungan natin. Oho. Yan ang mga gusto ko sanang sabihin nila sa amin. Na marinig nila. Na marinig namin, makikita Opo. natin na talagang practical ang mga approaches. Opo. Ang sasabihin sa'yo
ininstrakan na po kami ni President. Ano nga sinabi? Ano sinabi sa inyo? Anong gagawin nyo? Oho. Oh, Nako. nag-meeting po, pinag-meeting po kami. Oo nga, alam nga namang hindi kayo mag-meeting. Pero Ang napag-usapan. dapat sana pagpunta nyo rito. Ano yung konkretong hakbang? Meron naman kayong may babalita para sa gano'n, naririnig ng mga kababayan natin, makakapagbigay ng konting lakas ng loob ito sa kanila. Oho. Ng kumpiyansa. Ang laking bagay nun eh. Lalong-lalo na may mga kamag-anak na nandoon. Oho. Nako. Ikaw ba makakatulog ka ba? Meron kang anak doon, halimbawa? Lalo kung breadwinner yan, Sen, ano? Oo. Doon ka lang umaasa. Nako, talaga namang Hindi lamang kahit breadwinner, anak mo yun eh. Ayun, isa pa po yun. Talaga Oo. naman, oo. Aha. Pero teka lang, meron akong narinig na pinost niyo eh, unahin ng mamamayan. Doon sa usapin ng excise tax, Sen, Oo. para sa langis. Anong naging panukala nyo doon? Kasi ang panawagan din ng Pangulo, kung talagang lumala, ay bawasan or totally alisin ng excise tax sa petroleum products. Yun naman kasi ang pinakaunang mong magagawa eh. Opo. Dahil sa biglang tumas, kagaya na sinasabi mo, 15 pesos per liter kagad. Yes po. Eh siguro yung 1/3 nun, excise tax eh. So kailangan makabawas ka man lang. Oo. Yung bang sakit ng, yung pagkakakurot sa'yo eh, mabawasan na lang kahit konti. Kasi, Yun na lang ang pag-uusapan natin. Eh, wala nga eh. Oho. Wala nga eh. Walang papasok dito. Eh, pangkaraniwan, pagka nagkulang yung commodity, yun naman ang itataas nila yung presyo. Opo. Sana magkaroon na ng yung sense of patriotism sa mga, Sa mga mamamayan natin. hindi lamang yung sa mismong mamamayan, kundi lalo na yung mga industrialist, ano? Opo. Palagay mong magpakalugi na ng konti hanggat kaya mo. Sana nga, sabi mo kanina, wag na magtagal ito. Halimbawa, inabot tayo ng 1 month. Yung masasabi mong pagkalugi nila in 1 month, nakatulong naman. Oho. Huwag na natin kukwentahin yun. Bagay. Di ba? Opo. Nakatulong ka naman eh. Yun At ang- alam ko naman, makakabangon ka rin eh. Yun na ang risk ng negosyo siguro, Sen, ano? Di ba? Para naman sa tao yun. Lalo pa nga ito. Bagay, ang katiyakan naman daw meron tayong 50 to 60 days na buffer stock ng petroleum products. Kung matatapos sa lalong madaling panahon. Kasi kung tatagal ng ganun, Ilan? 52? 50 to 60 days daw po, 2 months. O ba't itataas mo na ng 15 per liter? May stock pala tayo. Eh, Saan mo kukunin yung... ang pagtaas kasi ngayon, Sen, kapag diniklara ng world market, within the week, dapat umepekto agad sa merkado eh. Hindi nga may stock ka pa eh. Bakit, Stock mo na gagamitin, no? bakit mo ikakapit doon eh? From 50 to 60, meron kang stock. Yung pagkuha mo na, pag nawala yun, doon mo lang... Doon natataas. Doon tataas. Hindi Pero yun parang ang meron silang ginagawa bagong nila. formula na ginagawa ngayon, Hindi, Sen, eh. ikaw may sabi na Opo, 50 to 60 days. Ibig sabihin, Yung luma, dati pa nila nabili yun, sa mura. Mura yun eh. Opo, oo. Okay, bakit mo i-apply yung 15 Bagong pesos presyo. per liter na increase? Oho. Eh, nabili mo naman ng mura yun. Yun na nga po. Yung so, pagka nawala na yung stock mo, makikita naman yun eh. Oho. Replenishment yun. Oh, ito po yung barko namin dumating ngayon. Ubus na po kami. Pwede. Pero yung stock mo, ikaw naman, bakit naman? Hindi naman pwede. Aywan ko pa. Basta paliwanag ang mga petroleum company dyan eh. Dapat ipaliwanag yung Up and Department down. of Energy. Energy. Oo. Basta bumaba ngayon o tumaas ngayon. Hindi maliwanag yung paliwanag nila. Ayoko naman magpaliwanag para sa kanila. Baka sabihin ako spokesperson ng petroleum products. Ay, nako. So, sana makapaglatag na po Sen, ano? Ang binabanggit ka doon, dapat magpatawag ang Pangulo ng Tagdon, yung Cabinet Cluster Meeting ba yun, Nelson? Yung for Cluster security. E. Oo. Cluster E. Makakasama yung mga dating presidente. Mga dating presidente para mapag-usapan ano ang mga tamang hakbang kapag ganitong naharap tayo sa krisis na ganito. Di ba? Pwede rin yun, pero kahit naman wala yung dating presidente, hindi ba sila makakagalaw? Eh, Bagay, kompleto naman kaya ang naman po miyembro yan, ng no? kabinete. At saka, yun nga, hirapan na maglakad si Erap. At saka yung iba ata, ayaw din makita ng mga dating presidente, ayaw din makita ng kasalukuyang presidente. Anyway, Baka mamaya, mag-iirapan lang yung mga... sa halip na makabuo ng magandang programa. Ay, nako. May pinakamabuti eh. Ilan pa bang buhay na presidente? Erap, Gloria. Hey, Aha. Si Digong. Nagkaso si Digong, nasa Digong. dahig po eh. Okay lang pa uwiin para makasama Ayun na nga po. Dapat magpatawag ng meeting pala Sen, para mapauwi mo na si Digong.
Oo. Balik niyo muna para, tatlo na lang ang natitira eh. Susulat tayo sa ICC. Pansamantala po, kasi magpapatawag kami ng security cluster meeting. Pauwiin niyo pansamantala si Digong. Bahala na kayo paano pabalikin niyo. Ay, nako. Mayroon ng paalaala ang Philippine Coast Guard, ha? Ganun din po ang Maritime Industry Authority o Marina at ang Bangsamoro Marina o ito pong B-Marina sa lokal na industriya ng shipping na hindi po papayagang bumiyahe ang mga barko na wala pong kumpletong dokumento at sertipiko. Ito ay muling binibigyan ng PCG Marina Forum noon pong March 6 taong kasalukuyan bilang bahagi po ng kanilang layunin na masiguro ang kaligtasan sa paglalayag. Ayon po sa mga ahensya, mahigpit nilang ipatutupad ang mga umiiral na batas at regulasyon sa domestic shipping, paigtingin din ng Philippine Coast Guard ang pagbabantay at ang pagpapatupad ng safety compliance sa mga pantalan at lugar ng operasyon. Kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? Panoorin niyo po ang paalaala ng PPA. Pa ang presyo. Very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kompleto. At may Pure Gold mobile app din po. Kaya doon sa mga ayaw pong lumabas, pwede po kayo mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. At sa patuloy na laban kontra lamok, may bagong proteksyon para sa bawat pamilya. Lion, Tiger, Mosquito, Killer Coil. Yan o, isang sindi. Tuloy-tuloy ang proteksyon buong gabi. Tangkilikin sariling atin at siguradong may FDA permit. Tandaan niyo po ha, dapat meron pong FDA permit. Nasa tamang timpla at hindi nakakalason. Safe, matibay at sulit sa budget.
tigre sa tapang, leon sa lakas, lion, tiger, mosquito, killer coil, lamok, tepok. Ayun, oh. Oh. Bili po kayo dapat ng mga ganyan, lalo sa mga kababayan natin, yung may FDA approved, no, ha? At saka siyempre po, may permit at gawang Pilipino. Ayun, no? Suportahan natin ang mga produktong Pinoy, lalo na po sa panahon ng paghihirap. Nason? Ayan. Sen, napansin namin yung inyong privilege speech sa Senado. Actually, ito, diniscuss na natin dito sa programa eh. Yung tungkol sa ginawang video tungkol sa inyo na pinagputol-putol at pinagdikit-dikit para palabasin ang isang mensahe na hindi naman ito ang mensaheng gusto nyong ipahayag. Anong nagbunsod sa inyo at naipaliwanag nyo na rito sa programa, lumipas ang ilang mga araw, nagsalita pa kayo sa Senado at diniscuss nyo ang same subject? Mabuti, naitanong mo yan, Nelson. Una kasing ginawa ko riyan dahil tinitingnan ko rin naman na magkakasama kami ron sa Senado. Kinikilala ko naman yung institusyon na kinakailangan maging sibil kami sa isa't isa. Opo. Nung makita ko na talaga namang in-splice, no, pinagkukuha sa iba't ibang bahagi ng aking mga pahayag, pinagdikit-dikit, pinag-connect-connect, sumulat ako sa kanya eh. Personal kayo sumulat kay Meron Senator ako sulat. Bing. Sabi Opo, ko, tama naman. Sabi ko, ano ba ang naging batayan ninyo? Bakit ninyo ginawa ito? Kasi hindi naman mabuti ka ako na lalong-lalo na in-splice ninyo. Wala naman akong makitang kadahilanan kundi yung ang epekto nito ay masiraan ako. Kay Chuck yun, ganun ang motibo nun, Sen. Oho. Sabi ko, wala akong ibang makitang dahilan kung hindi yung balak na siraan ako. Siraan, opo, oho. Nung sumagot siya, ayaw niyang aminin na na-splice. Hindi doon siya marunong mag-splice. Hindi siya marunong mag-splice, ganito. So mga tweet, parang sabi niya, hindi namin splice. Yan ay mga excerpt, sabi niya, na pinili namin doon sa tuloy-tuloy na pahayag mo sa kinuha namin kanya doon sa CA recording ng CA proceedings. Sabi ko, talagang sinadya nila talaga. At hindi lang kasi minsan niyang pinalabas yun at siya ay naging panauhin sa iba't ibang mga interview na pinipilit niya na gano'n ang naging paninindigan ko. Sabi ko, pagka ganito, meron na siya talaga kakong direksyon na ganito yung gawin niya. Dapat naman proteksyonan ko naman ang sarili ko dahil ikinakalat na parang gano'n nga yung sinabi ko. Pag hindi naman ako magpapaliwanag, baka yun naman ang isipin ng tao. Baka akalain ng tao ba, tama pala, yung paratang laban sa inyo. Oo, kaya nga medyo mahaba nga yung privilege speech dyan, Nelson, dahil siyempre unang-una ikukumpara mo yung video clip. Yes. Opo. Pagkatapos ipipresenta mo yung mga pinagtabas-tabas, pinagdikit-dikit, pinagtapal-tapal na mga salita para makabuo lamang sa ng isang salita na magbabago yung kahulugan. Ngayon, yun ay ginawa ko, una, para depensahan ko at paliwanag ko kung ano talagang nangyari. Nakatungkulan ko siguro na ipaalam sa ating mga kababayan na hindi ganun ang naging paninindigan ko. Ayun, oho. Yun ang una. Ang pangalawa, para mabigyan siya ng panahon para gusto niyang humarap sa floor debates. Nandun naman siya. Ayun, sa plenaryo. Oho. Hindi ko yun sinabi sa media. Kagaya minsan, dinidiscuss natin dito. Gusto ko nandun siya para sa ganun, tumayo siya at pangatwiranan niya. Tanungin niya At kayo. lalo ngayong makikinabang ang mga kababayan natin kung alin talaga at sino talaga nagsasabi ng totoo. Ang problema, hindi naman siya, nandun siya eh. Ipinasa daw po niyang manahimik na lamang. Parang gano'n. Kasi nga, hindi siya lumabas. Habang nag-discuss kayo nito, wala siya doon sa... Hindi, nandun siya. Nasa plenary siya, di ba? Nung time na yon. Noong una, nandun. Pagkatapos, pumunta yata siya doon. Meron kaming Senate lounge. Lounge, opo. Oo. Nandun siya. Kasi, sinasabi ng mga staff ko, nandun po siya. At kahit naman nandun ka, kasi daming television doon, daming nandun, daming... Makikita niya, kahit siyang kahumarap doon, malalaman ko sino nagsasalita. Opo.
So alam niya. At maging sa opisina niya, may speaker po dun di ba? Oo, tapos lumilitaw pa, nung i-text ako ng mga staff ko, yung mga staff niya na nandun sa gallery, umakyat lahat, pumunta sa opisina niya. Nawala lahat doon sa gallery. Okay. Opo. So, yun ang nangyari. Ang parang narinig ko, sabi, it was tempting. Meron siyang reaction na after na itong privilege speech ninyo, hindi nga siya nakipag-usap, pero may pinost siya dyan na statement. Ito, tingnan natin. Ayan, Sige. Ayun. Yesterday, I was tempted but chose not to respond. I would have used a language that my colleagues may better understand. Tagalog mo muna, para English yan Mahirap yan Tagalog mo. Kahapon, medyo ang Tagalog ng tempted, medyo Natukso ka. natukso ako. Parang natutukso na ako pero pinili ko pa rin na hindi na sumagot. Ayun. Ginamit ko na lamang ang mga salita para I would have used. Ayan. Iba yun. Hindi, I would have. Kung kaliwang ibig sabihin, Tagalog mo mabuti. Ikaw naman Baka mamaya ikaw ang makusang iniiba mo yung kanyang pahayag. Kailangan yung malinaw. Ayan, Ano ba ibig sabihin? Sir Nelson, baka kayo din mo. I would have. Kanya, Gagamitin ko sana ang lengguwahe Yan. na mas maintindihan ng ating kasama. Ng aking Yan. kasama. Ito yun Sa kanyang, in my better understand. Yan. Ang sabi niya, Chow Chong Boke Yobing. Ba? Chow Chong Boke Yobing. So pro-Chinese na rin ba ngayon si Senator Pete? Hindi, yun daw ang pinapatungkulan niya. Akala ko yung pro-Chinese. kulig niya na mas nakakaintindi raw ng Chinese. Parang gano'n Ayun. Parang patamay din yan Ayun. It means you cannot explain eyes to a summer insect. Ang ibig sabihin nito, hindi mo maaaring ipaliwanag ang yelo sa isang insekto na nabubuhay sa tag-araw. Word for word Pero ano ang malalim na kahulugan nun? Ay, ibig sabihin- You cannot explain eyes to a summer insect. Ibig sabihin yan, kung ang isang tao hindi naman naka-experience sa isang bagay, mahirap mo ipaliwanag ang isang bagay na hindi naman niya naranasan o naalalaman. Ayun. Parang ang ibig daw sabihin niyan, it makes no sense para mag-explain sa taong hindi niya maintindihan yung sasabihin mo. Parang sarado ang isip. Ganon, ibig sabihin. Well, o baka naman si Senator Ping ang sarado ang kaisipan na ayaw na niyang tanggapin. Hindi kasi dyan, total, ngayon na yung sikat Iran, naghanap ako ng Persian proverbs naman na maring itapat dito sa Xiao Chong Boke Yubing. Kasi ito, hindi mo ma-explain dahil yung summer insect daw, di ba? So Yung yellow. tatapatan mo ito ng wikang Ito mas bagay. Wikang ano yan? Persian. Yung salita sa Iran. Matindi, Dating Persia yan di ba? Oo nga, naggaling ka ba dyan? Oo, dyan ako tumira nung isang araw habang binobomba. Ay, ano sinabi? Ang sabi sa isang Persian proverb, Ayan, Rache, Haujat, Be, Bayan. Tama ba yung diction mo? Tama ba yung... Dapat kang matapang. Ayan, Rache, Haujat, Be, Bayan. Baka tayo Bombay ng Iran sa ginagawa. Kasi ibig lang sabihin niya, Ano ba ibig sabihin sa English niya? English muna. what is obvious needs no explanation. Sa Tagalog. Kapag ka masyadong halata, hindi na Halata kailangan na. talagang ipaliwanag. So, ang ibig sabihin nito, Jen, halata, huli siya Huling-huli siya, so hindi na siya kailangan magpaliwanag. Wala siyang may paliwanag, na-booking So ibig sabihin para sa'yo, mukhang nahuli siya sa Nahuli. kanya. O kaya lumusot siya dun sa insekto ng China. Doon sa pumunta sa... Kasi hindi naman sagot yun di ba? Sagot ba yun dun sa issue na hindi, lumihis ka umiwas ka Bakit ka umiwas? Kasi obvious. What is obvious needs no explanation. Ayun. So para sa iyo ay obvious na obvious. nahuli siya. Nahalata. Halata Diba? Pagka nabuking ka, hindi ka makasagot, di ba? Manahimik ka na lamang kasi no talk, no mistake Yun nga. Less talk, less mistakes. Totoo yun. Ayun, ang matindi pala doon.
Pero teka lang ngayon po, Sen, ano na ang Ulitin. nangyari? Ano na ang... Nag-file ba kayo na, no? Natuloy ba yung ethics complaint tungkol dito? Yung Yung tungkol kay... Di ba nung nakaraan sabi niyo parang plano niyo ata mag... Sasampa niyo sa ethics committee. Okay, papile din yun kasi kaya naman tumagal ng konti kasi inuna namin yung tuntunin sa Ethics Committee. kaya pala nagpatawag si Senador JB noong isang araw. Kasi pa-publish pa yun. Opo. Hindi kasi pwedeng gamitin yun nang walang publication. Oho. So, meron pang revisions na ginawa kaya nagtagal ng konti. Oho. So, kailangan mauna muna yung regulasyon kasi kahit ano pang i-file mo nun, wala pang regulasyon, hindi rin naman mag-uumpisa. Oho. Di ba? Ayun. So, anong palagay mo ngayon, Nelson? Okay na tayo? Dapat, yun nga. Pero para sa akin sana, mas maganda yung sumagot na lang siya ng diretso. Dahil yun ang pagkakataon niya para linawin kung kaya niyang pangatwiranan. Oho. Pero ganun nga yung nakita natin. Pwede naman kasing kumuha siya ng isang subject matter na kikilalanin ng isang kulisap na tag-araw. Halimbawa, kumuha siya ng sunflower. Nilagay niya yung kulisap. Siguradong magkakaintindihan sila ng kulisap. Bagay, kasi pares. Oo nga naman. Oo, pero huwag na naiwanan na natin yan. Napakababaw na. Ayun na nga. Parang, Ayokong pag-usapan natin yung mga mabababaw na ganyan. Ang mga, alam mo mga kababayan natin, matatalino kagaya na palagi ko sinasabi sa inyo. Sa palagay ko, pinagtatawanan lang yan. So, ayaw nating bigyan pa ng kahit anong kulay pa yung klase ng pangangatwiran na yan. tama. Kasi nga naman, kumbaga huli na no? Wala ka nang kasi habang nagpapaliwanag ka doon, lalo ka lang nakukumunoy Totoo. Habang nagpapaliwanag ka dyan, malulubog ka ng malulubog. Siguro yan ang pakiramdam ni Senator Kasi, ngayon. ang gusto ko yung dapat sana, kung kaya niyang mga twiran, kasi doon sa isang party nung privilege speech na yon, meron silang honor code sa Philippine Military Academy. Opo, nabanggit yung nga pala yan. At maiksi lang naman yun dalawang paragraphs lang na maiksi. Dapat masagot niyo po yun, ano? Na talagang nakatatak sa kanila yung honor code. Yes. Na hindi nila babaguhin yun. Kahit bilang isang at yun PNL. itatransmit nila sa mga susunod na saling lahi. Oho. Hindi sila pwedeng lumabas doon at hindi pwedeng hindi nila ipaglaban yung honor code na yun. Oho. At tsaka siya pumunta rin sa naging speaker pa rin siya roon Opo. Kinuha ko yung salita niya na sinasabi niya yung... Sa PMA, gano'n nga pala, alumni, opo. meron siyang salita roon Na kanya yung katotohanan, yung ganito. Yes. Yung katapangan, halimbawa, ay nasusukat lamang halimbawa, sa panahon ng paglalabanan. Pero yung integridad, sabi niya, mas matetest mo, sabi niya, sa mga taong kanyang merong kapangyarihan. Lalo na kung walang nakatingin. So, yun ang panghuli. Sabi ko, kung yan po ay talagang pinangangatawanan nila, lalo natin kung dapat isipin na tayong narito ngayon na merong otoridad, meron tayong kapangyarihan, dapat tayong magpakaingat. Lahat ng gagawin natin. Merong lalong mas mataas na measure o sukatan ng pagsasabi ng may katapatan. Huwag kang kakalas doon, di ba? Bilang senador, bilang honorableng tao, bilang pinagpipitaganan ng mamamayan, Sen, tama po kayo. Sinabi ko, kung ang Philippine Military Academy, isang institusyon para sa mga kasundaluhan natin, na kailangan nila ng dignidad talaga. Opo. Yun pala ang pundasyon ng kanilang pagpunta sa ganong klaseng institusyon. Nire-require pala yung katapatan, yung karangalan. Totoo naman po. Sabi ko, di ba mas lalo ka ako, Mr. President? Tayong lahat na nandito ngayon. Di ba natin kako pwedeng itanong sa sarili natin kung karapat-dapat tayo doon sa honor na ibinigay sa atin? Yung mga kadete pa lang yun Yes po. Tayo ngayon na binigyan ng ganitong karangalan.
Oo. na ipaglilingkod natin sa mga kababayan. Na ang Di ba mas lalong Tama po. mataas na Mas mataas yun. sukatan ng ano? Kasi ang mandato niya, boto ng taong bayan, Kaya di ba? oo. Hindi lamang basta nakapagtapos kayo ng isang... Yun ang dapat niyang sagutin. Ayun. Hindi yung... Wala. Pinili na nga lang daw niyang manahimik. Dahil ayaw niyang makipag-usap sa insekto. Yung bang ganun ka-importanting tanong para sa kanya, gagamitin mo na lang ng kulisa? Naku po. Ayun lang sa akin. Kaya ayoko nang puntahan yun. Oo. Puntahan na lang natin sin itong isang importanteng balita rin na siguro ay ito ang gustong wag nang mapag-usapan dyan eh. Oo. At pilit na makalimutan sana ng mga mamamayan. Pero hindi po, dahil ito ay isa sa importanteng dapat natin laging binabalik-balikan. Aba, ano ba yan? Ang tinutukoy ko ay ito pong testimonya, sinumpaang salaysay ng 18 mga dating sundalo. Oo. Alam niyo po ba, Sen, na ang reaksyon dito ni Ombudsman Crispin Remulla, bagamat nung isang araw, ang sabi niya ay, totoo yan. Yung testimonya nila na nag-meeting kami sa bahay ko. Yung bahagi Nung ng Secretary pa ako ng affidavit. DOJ, Yes. ando si Trillanes, General Torre, dalawang ICC investigator. Totoo po yan eh. Pero ngayon, ang kanyang sinasabi, nako, yan ay pakana lang para mag-rebelde ang mga sundalo laban sa Pangulong Bongbong Marcos. Pagkatapos na magpatunay siya mismo na doon sa isang bahagi ng kanilang pagpapahayag, totoo pala. Totoo pala, oo. Gusto nyo, pakinggan muna natin para eksakto. Ano ba sinabi ni Ombudsman Remulla tungkol dyan? Ito po. Tipping point. They're trying to create a political tipping point. What more? Alam na natin yun, di ba? They want to a branch of the service to rise up in arms. Yun naman yun eh. They're creating a tipping point. Ayan, Sen, no? Parang Ba't parang galit? Oo. Baka po, ginalit nung nagtatanong. Ambush interview ata yun. Hindi ka pwedeng magalit sa... Ano ba yung tinanong sa kanya? Hindi man natin kasi narinig. Kaya tanong yata kung anong masasabi niyo dun sa... Anong motibo nila? Yung sagot niya talagang Opo. They are trying to create a political tipping point daw, Sen. Alam na natin yon, di ba? They want a branch of the service to rise up in arms. Yun lang naman yun. Tapos galit ang talagang parang gustong manuntok ni Secretary Boyeng. Galit, Eto pa, Akala ko pa naman si John Vic lang ang nanununtok. Hindi, pati... Ano pa sabi? dagdagan pa natin. Oo. Ang sabi niya, 6 daw sa 18 na dating sundalo ay napag-alaman niya na naharap sa kasong murder. Ba? Nakapagtataka, bakit hindi naman nakakulong kung may kasong murder? 6 diba? out of 18. Oo, 6 out of 18. Oo. Ito ang sabi niya, not all of them are in active service. Mga ano na nga yung... Lahat na, retired na yata. Iba, wala na. And many of them were discharged. Alam namin yun, as far as we are concerned, we know that as far as we are concerned, some of them, 6 of them have murder cases. Teka mo na, bakit gano'n ang naging patakaran? Meron bang batas ngayon na kinakailangan suriin mo kung sino yung karapat-dapat na tumistigo? Halimbawa, kinakailangan salain mo muna sila. May checklist muna eh. Parang may betting process yan, Parang ganun, Halimbawa, may criteria eh. Opo, check. Halimbawa, Tapos 10 yun. X, Oo. Kinakailangan mabuting mamamayan. Walang kaso. Mga ganun ata, walang batik. Yan, Walang kapintasan. Ano ba yung napasulat? Yung walang kapintasan. Oo. Walang pagkukulang. Pagka, alam mo, nakita. Nakakita ng judge. Hindi ko gusto yung tsura ng dalawang yan. Kung tatanggapin yan. Pwede ba yun? Teka. Magagalit si Jen Subarjaga nito, tsaka ikaw. Bakit sa itsura mo tinitingnan? Bakit? Ibig sabihin, pangit tong dalawang ito? Hindi natanggap-tanggap ang statement namin. Oo, hindi ron. At saka ang
alam ko, Sen, yung para i-discredit mo ang witness, dapat ikaw yung abogado ng depensa, di ba? Di ba nga nagsisimula eh? Doon mo na ipakita kung pero payagan mo siyang tumestigo. Sa proper hearing siguro. Doon mo siya, halimbawa, doon mo siya gisain kung anong gusto mong, doon mo siya impeach. Gano'n, ano? Yun. Pero kung hindi pa nga siya tumitestigo, binabalatan mo na. Hindi ba niya alam yung mga ibang pagdidesisyon ng Korte Suprema kahit na the most despicable criminal Yes. Opo. is entitled to due process. Wag mo namang hatulan. Tumitestigo lang alang-alang sa kanyang kaalaman, personal na kaalaman. Bakit imbes na payagan mo siyang mag-testify, sari-sari ng pangungutya, sari-sari ng pagdidiscredit. Parang nauwi na naman kay Gutesa. Ay lalo na, nabanggit Diba? niyo si Gutesa, Sen. Ang sabi naman ng NBI, papasupin na natin yung mga nagnotaryo. Nauwi siya nagnotaryo. Papasubin na natin yung abogadong nagnotaryo. Hindi kasi ka panipaniwala, 18 sama-sama sa isang affidavit. Paano yan nagnotaryo, ha? Joint o consolidated Oo, statement. sabay-sabay bang umarap yan sa abogado? Ngayon lang ako nakakita na yung gustong magpahayag, yung gustong tumestigo, yung gustong maging kabahagi ng pagsasaysay ng mga pangyayari para palakasin yung kanilang aligasyon. Nagsama-sama sila. Opo. Bakit sila ngayon sila pa yung Nagigisa, no? ngayon ang nangyayari ito. Sila ngayon na pinoprosecute. Oho. At saka, Di ba kayo nagtataka? hindi, kami nahalata namin, Sen, dahil mula kay Gutesa, nung Gutesa mag-isa nga di ba? Yes, isa lang siya. Ngayon, 18. Ganun pa rin eh. Pero hiramin ko yung puntos nila, Sen at Nelson. Baka naman magdrama lang po yan sa Senado. Ang layunin talaga niyan ay pahinain ng ating gobyerno. Baka may mga kasangkot yan para i-destabilize ang gobyerno. Kaya nila ginagawa yung bagay na yan. Bakit yung espekulasyon ang iniisip natin? Oho. Di ba? Meron naman kayong pagkakataon pagtatanungin mo riyan. Okay. Anong magdadrama? Mahalata mo kung nagdadrama. Depende kung paano ka magtanong sa kanila. Opo. Baka nag-speculate ka lang. O baka natatakot ka dahil sasabihin niya, talagang masasubstantiate niya. Natatakot ka, baka yung kanyang sasabihin, mapapatunayan niya. Baka naman mas lalo pang lilitaw yung kanyang gustong sabihin at lalo niyang mapapalawak yung kanyang sinasabi. Oho. Di ba? Oo nga, may elaborate niya pala ng gusto. No, pagdating sa Kasi Senado. baka sa tingin ko, yung mga ganyan meron pa silang hindi sinabi dyan Totoo yan, Sen. Kasi dun sa testimonya, sa pahayag, napansin namin ni Jen ang aming mga nakalap na larawan at video, may video Opo, doon sa samantalang sa affidavit, hindi puro na ma-attach pictures yung, lang hindi ma-attach Puro yung pictures. Baka yun ang nga kinakatakutan nila, Sen. Baka nga, kasi bakit mo sila pipigilan? Oo. Lalong-lalo na may nagsabi na nga kung nasaan ang ebidensya, pupuntahan ko yun. Ayan. Tutuntunin natin kung saan ang direksyon ng tinuturo ng ebidensya. Oo. Di ba? Tama. Paano ka makakakuha ng ebidensya kung hindi mo sila tatawagin at pagtatanungin? Di ba? Yun ang pagkuha ng ebidensya. Oho. So dapat Bakit wala ka bang kakayahan para tanungin yung mga yan? Lalong-lalo na ikaw ang pinakamagaling na investigador. Oo. Kapag nakita mo nagsinungaling, di pa contempt kagad. Hindi mo yata narinig yung sinabi ko. Hindi po, narinig ko. Wala ka bang kakayahan? Ikaw ang pinakamagaling na investigador? Opo, tama Oo. yun. Sa dami nun. Pinakamagaling. Palagay ko, sa galing mong investigador, 18 yun, ha? Lulutang ang katotohanan dyan. Yung 10 dyan, baka kaya mong gisain lahat dyan. Diyan mo tirahin. Diyan mo ngayon salaminin lahat. At tingnan mo kung talagang nagsisinungaling. Alam mo yung kasinungalingan dyan, Opo. madali mong yan madali Mahalata. mong mahalata yan Opo. Yung magaling mag-imbestiga. Akala mo, tatayo siya doon, halimbawa, dala-dala niya, dinramatize niya yun, madali mong makuha yun. Oho.
Kaya nga sabi ko, pagka nagsinungaling ka, di kontempo ka agad, kulong ka. Kulong ka sa Senado, may kulungan naman sa Senado. Kamukha yung sinasabi niya, paano hindi naman believable yan, 800. Yun na nga. Ayun nga, yung kwenta niya. Oo. Bakit hindi mo siya tanungin pag nandun na? Bakit hindi mo sa kanila ipakwenta? Kwentahin mo ito. Baka mamaya isagot naman niya, mali po yung kwenta niyo, ganito po yan. Yan ang kinatatakutan nila eh. Kasi parang mathematically yan daw, improbable at saka hindi... Di para sinabi mo sa judge, sabi ng judge, hindi, ayoko yan. Opo. Magagalit sa'yo yung depensa, judge. Hihingin ko sa'yo yung palitan ka. Ano? Ngayon pa lang meron ka ng pre-judgment pre-trial pa lang tayo. Sinasabi ko, ito yung nililinya ko pa lang kung sinong tetestigo para sa kaso namin, para depensahan namin ito. Nag-ano ka na, sinasabi mo na hindi qualified itong mga... Yung mga witness ba't mas marunong ka pa sa akin? Ako nga ang defense counsel mahala tayong judge. Papapalit ngayon yan. Motion to, palit ang judge natin yan. Ayun na nga. Pero sa sobrang galing ang mag-investigasyon, di ba sabi niyo, pinakamagaling na investigador? Hindi siya nagsabi nun, hindi ako. Hindi pa nag-iimbestiga, may conclusion Ganun siya kagaling. Hindi ganun nag-iimbestiga. Di ba napakagaling nun? Hindi pa nagsisi-imbestiga. Tapos na agad. Hindi imbestiga. Manghuhula yun. Ano ka ba? Kasi alam ko, magdadrama lang yung mga yan. Kaya nga, Magsasalita ng paano kabulaan. mo nahulaan? Ano ka ba? Investigador ka o manghuhula ka? Hindi pwede yun. Kaduda-dudaan yan, pahayag ng mga yan. Paano mong 805 billion? I-deliver nyo? Bakit hindi mo itanong sa kanila yon? Paano nangyari? Lahat ng pagdududa mo, lahat ng hindi mo kayang paniwalaan, itanong mo sa kanila. Nagdududa ka, dapat mo talaga silang tanungin. Sa kabila ng iyong pagiging pinakamagaling na investigasyon, na investigador, hindi mo talaga, hindi mo makuha talagang na talagang believable Kasi magaling ka di ba? Talagang malito Hindi, tawagin natin sila. Silang magpaliwanag nito. Di ba dapat ganun? Ayun. Dapat nga, ganun talaga mangyari. Pero mukhang hindi ganun ang gusto, Sen Mukhang... Teka muna, wala ka bang pananagutan? Ikaw ang chairman Bakit? Halimbawa, ikaw ang chairman, Jen. Opo. Para mas maliwanag ng konti ang ating pagpapaliwanag ng talakayan. Halimbawa, ako po yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Kaming dalawa ni Nelson. Member kami. Ayan, opo. Sasabihin ni Nelson sa'yo, Mr. Chairman, bakit ikaw lang ang nagpapasya? Ano kami rito? Tau-tauhan kami? Oo nga. Alalahanin mo, committee tayo. Kaya nga sinabi, committee. Opo. Ang committee, hindi nag-iisang tao lang ang magpapasya. Kakasangkapanin mo kami, kukonsultahin mo kami, mag-uusap tayo. Bakit ako nagpapasya? Yan ba nakasulat sa tuntunin natin? Basahin mo nga yung tuntunin natin kung ikaw magpapasya. Nako. Hindi mo ba itatanong sa kanya yun? Tama. Yan. Sagutin mo. Sagutin mo. Sagutin mo, Jen. Hindi, ako sa tingin ko Senador dyan... Jen, sa Barjaga. Sumagot Bakit ka. ikaw lang ang nagpapasya? Sumagot ka. Hindi pa natin nasisimulan ng investigasyon. Bakit ayaw mong hindi makatapos sa Senado? Nakita mo, awain ka niyan. Ay, kung maituro-turo ako ng mga yan, ba't ko ba papatawag ka na? Kabuti-buti, hindi ako naituturo ng mga yan. Pag humihigop ako ng kape, huwag kayong bibitaw na nga lang. Ay, nako. Muntik na tayo maging viral sa buong mundo. Yun ang sinasabi ko Chairman ka, Opo. pero ang pagiging chairman, hindi ibig sabihin nun, ikaw magpapasya? Kasangkapanin mo yung mga miyembro. 20 ang miyembro mo Oo nga pala, 20 Di ba? pala member ng Blue Ribbon Committee. Tinawag mo ba yung mga miyembro mo? Para pagtalunan ninyo kung merong lumabas na 18 ex-marine mga Development yan. di mag-usap tayo. Ba't ikaw ngayon ang kikilatis? Gagawa ka pa ng sarili mong kwenta. Nako.
Hindi pa na pwede. Ihabol natin, meron daw tayong Vox Populi. O sige, sige, ihabol natin to. Sayang naman, ha? Ang atin palang magiging tanong ay ganito. Nagdududa ka rin ba sa pahayag ng 18 dating sundalo na pagpapadala ng 800 billion sa iba't ibang opisyal ng gobyerno? Bakit ganyan ang tanong natin? Sino ba nagdududa? Isa lang naman nagdududa. Oo nga. Baliktad, Sabi kasi di ba? ni- Baliktad. Tingnan natin kung may kakampi. Oo. Oo. May Dapat naniniwala. bang... Dapat bang Hindi, pagdudahan? ganito. Oh. Pag-isipan mo nga, Nelson. Huwag na natin baguhin siya para Ha? matapos. Kasi 5:36 na sila, wala nang oras eh. Kasi nga sinabi nga ni Senador Ping, nakakapagduda talaga. Oo. Mathematically improbable. Parang hindi ka Lacking believability. Yun. Yun ang ginamit talaga. Lacking believability. Oo. Nakakapagduda niya. Paano nyo? Kasi kung totoo niya nangyari yan, baka 2028 pa nagdi-deliver pa rin kayo hanggang ngayon. Kaduda-duda nga raw talaga niya. Ayan. Eh kayo po, ang aming natanongin. Naniniwala ka ba nakaduda-duda? Ganun. Ayun. Yan, Parang diba? yun nga po. Apo. Yun. Sige, dagdag natin yan. Naniniwala po ba kayong kaduda-duda? Yan. Kaduda-duda nga ba? Na nakapag-deliver sila ng ganong kalaking halaga. Opo. Yan. Yun lang ha? naman di ba? Yes. O ang sagot niya po, opo. Ako ba, nagdududa rin? Oo, duda. Letter A. Duda ako dyan. Kung ang sagot niya no, hindi. Mukhang totoo eh. Hindi, kasi kapag ka ang nag-deliver, kulisap, talagang kaduda-duda. Opo, mamimili pa kung summer o winter ang pag-deliver. May panahon pa no? Depende sa season eh. Sabi, B, hindi po ako nagdududa. Pwede po yan. Nung mangyayari ho yan. Ang paraan po ng pagsagot ng ating Vox Populi, ganito Yan po, yung nakikita nyo pong QR code, ipakiscan nyo po yan. At mag-type na po kayo ng inyong mga reaksyon. Yan. At pagkatapos nyo po mag-type, pinutin po yung submit button. Automatic na po namin makukuha ang inyong mga reaksyon. Huwag pong kalimutan ilagay ang pangalan ng lugar kung kayo po ay taga saan. Text na po kayo. Yan, magbe-break ba tayo?
Tingin po muna natin, nakatutok daw po sa ating palatuntunan si Engineer Bernadette Ora. Cabadet, magandang hapon po sa inyo, Ayun, kamusta daw po kay Sen Dante Marcoleta? Si Engineer Bernadette Ora, dyan po sa Tayabas, Quezon. Binabati rin natin dyan si Yuan Saligumba. Ay, Yunlad Cooperative, yan, Sa mga masugid daw na nanonood, happy birthday din kay Arnold Umali. Regards kay Nelson Jen at kay Senator Rodante Marcoleta. Yan. Ayun. Kuya Yuan, di mo na kami nadadalaw, Ayun. Si Kuya Eran Besa naman, sabi niya, Jen, pakibati naman ng Kuya Antonio Besa Jr. At sa lahat ng mga kapatid dyan po sa North Point, Hong Kong. Mula po kay Kuya Eran Besa. Ayan. Ito, habol ko rin ito. Sige po. Happy viewing daw kay Jude and Janet Balahadja ng Belfast, Northern Ireland. Ayun. Ba? Ang layo nito, Oho. Greetings sa mga taga-lokal ng Fontana, District of Orange County, California. Lalong-lalo na kila ka Shirley Del Rosario Bañez at sa kanyang anak na si Sheila Padilla. Ayan. Opo. Ayan. Ang Kuya Jason na Panganiba naman ay nagpapabati rin. Pakibati po ang ka James Jasper Villanueva. Ang amin pong tagapangasiwa at ang ka Johnny Sibalo, ang aming pangalawang tagapangasiwa dyan po sa distrito ng La Union, Agoo, La Union. Salamat po ng marami ka James Jasper Villanueva at ka Johnny Sibalo. Magandang hapon po sa inyo. At anniversary pala dyan, 85th anniversary sa Monday ng Bawang La Union. Bawang La Union. Lokal ng Bawang. 85 pala, no? Nandyan ngayon, hindi, iba pala sa Bawang, pakigreet din po ang aming tagapangasiwa, ang ka Romel Silva, at ang ka Fre Palami, dyan po sa distrito ng Bukidnon. Ayan. San Carlos, Bukidnon. Maraming po salamat. Napakarami ng ating mga taga-subaybay. Si Mayor John Ferrer daw po ng Gerald Trias, Cavite. Baka daw po mapasal kayo ng gentry. Iniimbitahan po kayo ni Mayor John Ferrer. Ayan. Oo nga, iniimbita tayo ron Opo. Pero kailangan daw sumama kayo Ay, opo. Bago kayo dumating, Sen, mga one day before, andun na kami. Para makapag-overnight po na kami. Makapag-relax ng konti. Demo na kayo. Susunod ako. Bakit hindi kayo dumating kayo lang? Pag nandun kayo, darating ako. Ayan, Mayor John, at saka mga taga rin po sa, Navarro, Barangay Navarro. Gusto kong batiin ang aking kaibigan, si Mayor Susan Yap ng Tarlac. Kasi opo. nagkita kami kahapon ba yun? Kasi nandun yung mga magsasaka, marami sila. Merong may mga initiatives para, alam ko kasi yung lupa dyan, pagka palagi mong nilalagyan ng abono na synthetic. Opo. Alam mo, ang epekto nun, nalalason, tapos tumitigas ang lupa. Ganun ho ba yun? Tumitigas, matigas na matigas, parang akala mo simento na no? Tapos, lason yun sa daan siguro ng mga panahon na puro yun ang... Puro synthetic fertilizer. Synthetic na isasabog mo sa lupa na sinasaka mo. Nasisira So ngayon, ang ginawa nung isang proponent doon, na tinulungan ko nga sa Department of Agriculture yun Opo. Yung soil health stabilization, yung nawawala yung epekto ng lason. Chemicals. Nakagawa sila ng formula, alam mo yung dumi ng manok, nakukuha nila sa mga maraming growers doon. Organic fertilizer. So may organic siya talaga. Yun ganito yun hindi naman lahat nawawala yung 8 8 sakong urea. Ito yung synthetic. Opo. Ngayon, pagka yung ginamit mo, yun na yun,
isa na lang nasako ng synthetic. Nawawala na rin ang ano niya. Okay, oh. Kaya naipakita nila kung gaano yung output eh. Ang laki ng production eh. So, unti-unti nawawala na po yung synthetic fertilizer, Sen. Yun ang plano sa buong Tarlac ngayon. Opo. Organic So, na si tayo. ano naman, binabanggit mo si Yuan Saligumba. Opo, Dalawa yung tinulungan ko na yan eh. Yung soil health niya, pilot areas, Opo. 3 probinsya. Opo. Isabela, Tarlac at saka Iloilo. Ito namang pilot nitong soil stabilizer, health restoration, Opo. yung buong Tarlac. Masaya si Secretary Kiko kasi nakikita niya yung ano eh. Nakikita niya yung resulta. Aha. Kaya binabati ko si Mayor Susan Yap nandun siya kahapon. Ayun. Sayang pa. At Dapat saka yung nakapunta tayo. yung mga agriculturist niya. Opo. Nandun din yung regional director ng ng buong region. Oho. At yung kanyang mga kasamahan. At nung isang araw naman, nakita ko nagpunta kayo ng San Fernando, Pampanga, Sen. Last week oo. lang po ba yun? O this week din yun? San Fernando, Last week kasi oho. celebrate nila yung 25th founding anniversary ng City of San Fernando. San Fernando. Oo. Ano yun eh. Nung siya ay maging city, Opo. siya yung pinaka 99th city ng ating bansa. Aba, natapat po pag 99. Oo eh. Medyo nabigla nga yung mga karamihan dun eh. Bakit po? Akala nila kasi Tagalog ako eh. Hindi Kaya nila, nagsalita ako Kapampangan. hindi nila alam eh. Oo. Gulat sila. Alam mo yung kanilang ginagalang na merong doon eh, ang tawag nila Apong Seto, retired na Opo. Archbishop Emeritus. Okay. Oo. Nakita ko nga sa picture. Oo. Yun, nagsalita. Pero Kapampangan si Apong Seto, ha? Opo. Pero nung siya ay magbigay ng kanyang Ng mensahe. remarks, ng Opo. mensahe, English, Ba? Oho. Nung ako naman, purong Kapampangan, Purong Kapampangan. At kinote ko yung dalawang pangungusap na kanyang binitawan. Ni Apong Seto. Translate ko sa Kapampangan. Oho. Alam mo ba, nung mupo na ako, nasa may bandang likod ko siya. Oho. Hirap na siyang maglakad, dinaalalayan, lumapit sa akin. Bakit marunong kang magsalita ng Kapampangan? Nako, hindi pala nila alam. Sabi niya, Kapampangan po ako. Taga saan ka ba? Sinabi ko, Oho. kasi kanya yung pagkakalatag mo. Yan, nakita niya talagang, ipinakita ko sa kanila na talagang Kapampangan ako. Ayun. Oho. Ang daming nakita mo sana kung nandun ka, Nelson. Opo. Ang dahil nahulog sa upuan eh. Hirap na hirap ng bunga. Ano pala? Kapampangan. Kapampangan pala yan. Matatas pala kayo magkapampangan, Oo. Oho. Nako. Yan ang mga... Kasi pagka naman, alam ko, importante yun eh. Opo. 25th founding anniversary ng San Fernando. 25th pala. Oo. Mahalaga naman yun. Kaya kahit na ilang panahon lang, ilang oras lang, Hindi nyo nasabi, nandun yung kuya ni Nelson. Sana nasalubong man lamang kayo. San Fernando. nagmamadali rin naman ako eh. Marami tayong gawain din eh. Bayan, sa susunod po, makapasal tayo ng San Fernando, Pampanga. No, ha? Sana natikman nyo yung mga kalamay, nakita mo naman yung... ganun ho ba? Oo. Hindi, yung tapang damulag po yung gusto ko sa... lagi yung binabaon eh. Tapang ano ba yun? Ang tawag nyo doon? Napindang. Nung pagkatapos nun, doon ako kumain doon sa Balay Kapampangan. Balay Kapampangan. Nandun yung, kung tawagin Pindang Damulag. Pindang damulag, pare ka, dabis doon. Sabi ko sa mga staff ko, Opo. kasi Si Ma'am Jaisu ba nakakain doon? hindi sa sumama eh. Sabi ko, diyan kayo, dito kami. Tapos binabantayan ko sila. Balik kayo. Balik. Malulugi tayo nga ako, eat all you can. Ano naman, hindi, balik. Napakasarap pa naman adobong balot doon, ano ho? Balik. Ayun pa yung prutas, balik. Opo. Kain. Parang Ayun. masulit naman yung bupete. Para sulit naman. Opo. Kaya pag uwi namin, na-flat yung isang sasakyan. Nabusog lahat. Ang Ka-Benely Balya Senior, Ka-Benely, magandang hapon po sa inyo, ha? Aba, ang
mga taga Candelaria, Quezon pa rin nanonood ngayon sa atin. Ayan, Aba, oo. Ang Vice Mayor Boyong Bonggaling, si Mayor Maki Bonggaling, at siyempre po, ang kanilang pinakakuya, Yan. Kuya Kuya Luding. Luding. Yes. Kuya Luding. Papito-pito ang Kuya Luding eh. Habang nanonood po yata ng saganang mamamayan. Kuya Luding, magandang hapon po sa inyo. At yung pinakamasarap na crispy pata sa buong Pilipinas ay matatagpuan Diyan. dyan po sa Candelaria, Quezon. Basa po kami ng mga reaksyon. Naniniwala ka bang kaduda-duda? O kaduda-duda nga ba ang pag-deliver ng 18 sundalo sa mga iba't ibang opisyal ng gobyerno? Sabi ng ating mga reactors, hindi po. Dapat po dyan imbestigahan ng Kamara o Senado. John De Vega, Arayat, Pampanga. Walang kaduda-duda. Just Vlog, La Union. Hindi po. Sila ay nagsasabi ng totoo. Merlina Blanca, Kanduman, Mandaue, Cebu. Dito